Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito ay magpapa-harvest po tayo sa pangalawang harvest ng ating kamatis na ang variety po ito ay Yamaha T-Max F1 ng SW Seeds Company. Ang kamatis na napakagandang at napakadami pang bunga. Ayan po mga ka-farmers, ang ating mga makikitang mga bunga sa gilid. So napakadami na po, no? Tapos ang ating ampalaya mga ka-farmers, i-update ko lang po. Ito na po sila ngayon, nadidiligan na sila ng abono, isang bisis, no? Yan. So yun po ang ating discarding mga ka-farmers pag ganito ng edad sa ating kamatis. So tataniman natin ng ampalaya ang ilalim. Ayan, napakaganda po, no? Kasi ang ating mga kamatis mga ka-farmers ay napakadaming bunga. Ang daming bunga mga ka-farmers ang ating mga kamatis. Okay, mega love shout out po sa lahat nating mga viewers, subscriber, mga audience natin dyan na palaging inabangan ang ating mga video. Maraming salamat po. So sa hapong ito mga ka-farmers, ang maibabahagi ko lang po sa inyo ay patungkol po no, sa ating kamatis na may nakataning na ampalaya. Basta ganito lang mga ka-farmers, pag may makita na kayong hinog, pwede na kayong magtanim ng kamatis. Tapos tingnan nyo lang kung saan ang araw, kasi ang araw mga ka-farmers ay galing din ni banda. So din tayo magtatanim para lumaki ang ating mga ampalaya na healthy, no? Ayan. So mga ka-farmers, siguro asahan natin to mga 500 kilo siguro, no, ang ating mapipitas na mga kamatis sa ating pangalawang harvest. So ano lang ito, nasa 5,000 ng kapin kapuno. So kunti lang, kasi kunti lang po ang area natin. Pero meron tayong malawak na area mga ka-farmers na siguro magkapagtanim tayo pag kaloob. Mga 2 hektaryang kamatis, 2 hektaryang talong. Tapos yung 2 hektarya, kasi 6 na hektarya ang nirintahan natin, ay tataniman natin ng ampalaya o iba pa. So sorted. So yan na po. So ganun pa rin mga ka-farmers, kahit pinapadiligan natin, no. Tingnan nyo, sobrang tuyo ang lupa dahil napakainit po. So ngayon samahan nyo ako para ipapasilip ko po sa inyo kung paano kami mag-harvest ng kamatis. Alam niyo mga ka-farmers, sa mga pangatlong harvest namin, tag 2 creeks na ang papadala natin sa ating mga tao, kasi diretso kaming mag-classify yung mga maliliit, no. Diretso na. Ayan, no, napakadaming bunga. So ang ating kamatis ngayon mga ka-farmers, ano ta ngayon, 19, ang tanim natin 16, 17. So nasa 63 days ang ating unang tanim, pero may hinog na dahil po sa napakainit ang panahon, kaya madali lang mahinog mga ka-farmers. So yung kamatis natin mga ka-farmers, napakatibay po ang balat nito, no? Napakatibay po. Nakakatuwang tingnan kasi ang mga puno na sobrang malinis, napakadaming bunga. Yan. Yun po ang ating bungang makikita, no, sa ating mga kamatis. Tapos ang ating ampalaya, yan, napakaganda. Tapos may ampalaya pa mga ka-farmers. Yan, napakalaki. Yan. Isang pirasong ampalaya. Yan, madali lang mamitas. So may model to ang kamatis namin mga ka-farmers. Yung model namin, oh. So sobrang makintab mga ka-farmers. Anong makintab dong? Yan ang kabila. Okay nga yan mga bunga. Parang namumulot lang mga ka-farmers. Napakadaming bunga. So ngayon iikutan natin.
para ating makita. So yan ang mga bunga ha. So kaya kita natin mga ka-farmers, dahil po ito ay tinatanggalan po natin ng mga matatandang dahon. Kaya kita natin ang mga bunga napakaganda at napakadami pa. Yun po ang mga bunga ng kamatis na mula ilalim hanggang taas. Yan, napakadaming bunga ang ating kamatis. Okay, yan na siguro mga farmers, no, mga ka-viewers, ang may share at may bahagi ko sa inyo sa hapong ito. So bago tayo magtapos sa ating update at saka sa ating nakatanim na ampalaya, nag-i-update natin. So 5 araw na po ito mulang naitanim. Kaya nga may bago ng talbos na maganda, nadidiligan na siya ng fertilizer. Pangatlong araw na ngayon, ay pang dalawa kasi 3 days, pangatlo. So yun na po ang kanyang kalagayan. Nag-umpisa na po siyang may spring, no, ito ang malilit na yung spring, oh. Okay, so yun na siguro ang may share ko sa inyo mga ka-farmers, mga ka-viewers. Hanggang dito na lang po. Kung may mga katanungan man po kayo patungkol po sa mga fertilizer na ating ginagamit din, no, paki-comment na lang po. Tapos kung meron man kayong ipapagawa sa atin na mga content, ayan, pwede kayong mag-comment para magawa natin mga ka-farmers, no, ng kwentuhan ang inyong ipapagawa. Yun lang po siguro ang may share ko at may bahagi sa inyo sa hapong ito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless.